Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito gagawa tayo ng budget desktop PC build gamit ang Ryzen 5 5500 at RX 5500 XT. Ang goal natin ay makabuo ng 1080p gaming setup na pasok sa tipid budget pero sapat para sa everyday use at modern gaming. Tandaan na kung may coins at voucher gamitin nyo para makatipid pa. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this. Unahin natin ang CPU. Ang Ryzen 5 5500, isa itong 6-core 12-thread processor na sapat para sa 1080p gaming at productivity. Mas capable ito kumpara sa mga 4-core entry-level options at magandang performance sa mga bagong games, basta paired sa tamang GPU. Kung gagamit ka ng coins, ang presyo ay 3,906. Sulit na ito para sa mid-range budget builds na may clear upgrade path. Pwede ka pang gumamit ng voucher dyan, so bababa pa yan. Usually 10% ang voucher na makukuha mo. Ngayon, para sa motherboard, gagamit tayo ng Asus Prime A520MK. Simple lang ang features nito pero sapat para sa everyday use at mainstream gaming. May basic connectivity, stable BIOS support at micro ATX form factor. Hindi ito high-end board pero para sa ganitong budget build, nagagawa nito ang kailangan. Ang presyo nito, kung gagamit ka ng coins, ay 2,450 pesos. Again, sasabihin ko lang pwede ka pang gumamit ng voucher. Sa memory naman, sa RAM, gagamit tayo ng dalawang 8GB 2133 Megatransfers RAM modules. Straightforward at functional para sa daily use at gaming. Ito ang gagamitin natin kasi medyo mahal ang RAM ngayon. Kahit mababa ang speed kumpara sa ideal Ryzen memory frequencies, gumagana naman ito para sa budget setup. Sa 750 pesos bawat stick, total 1,500 pesos, ito ang pinakamura sa listahan natin. Kung may coins yan 750 pesos, so dalawa 1,500. Tapos pwede mo pang gamitin yan ng voucher. Para sa storage naman, gagamit tayo ng Ramsta 250GB SSD. Affordable ito at sapat para sa Windows, basic apps at ilang games. Pwede kang magdagdag ng malaking storage sa hinaharap kung kailangan. Ang presyo nito with coins ay 827 pesos. Para sa GPU naman, gagamit tayo ng aking favorite, RX 5500 XT. Ito ang pinaka-importanting part ng build dahil kayang mag-handle ng 1080p gaming sa karamihan ng titles ngayon 2025. Nasa mid-range performance level ito or maybe entry level depending sa kung sino kinakausap mo. Meron itong stable AMD driver support. Yes, sinusuportahan pa rin ito ng AMD. With coins, ang presyo nito ay 6,072 pesos ang total. Pero kung bibili ka nito, tsempohan mo yung December 12 o kaya yung sulit sweldo sale kasi mas mababa ang presyo nito pagka may sale. Tapos gagamitan mo pa ng voucher. So around maybe 5,000 pesos ang presyo nito. Pero dahil gagawa tayo ng build ngayon, tsagayin na natin yan, 6,000. Sa PSU naman, ang kukunin natin ay ang Deepcool PF 550 watts. Sapat ang wattage nito para sa Ryzen 5 5500 plus RX 5500 XT combo. At 80 plus certified na rin. Hindi ito premium pero maayos para sa isang tipid build na may standard power requirements. Ang price ay 2,364 pesos. Para sa case naman, gagamit tayo ng mura. Yung YGT Case N195. Mura, simple at functional. Pwede mong palitan to, bahala ka. Pero ito ang gagamitin ko kasi 750 pesos lang to. Sapat ang space ito para sa micro ATX motherboard at mid-size GPU. Hindi ito feature pack. Pero para sa budget-friendly setup, ginagawa nito ang kailangan. Presyo 750 pesos. At syempre, maglalagay tayo ng 4 na 12 volts PC fans. Tig 50 pesos bawat isa, total 200 pesos. Basic airflow lang ang goal. At sapat na ito para hindi mainit ang loob ng case. Pwede mo rin palitan ng RGB fans later kung yun ang gusto mo. So, total cost, kung i-add natin lahat ng parts, around 18,069 pesos. Tapos kung ima-minus natin yung usually 10% voucher na makukuha natin sa Lazada, ang total price nito would be 16,262 pesos. Hanggang dyan lang natin gagawin ang total natin kasi alam ko meron pang store voucher. Yung pagpupunta ka sa store page ng isang store sa Lazada, minsan nag-o-offer din ng store voucher yung mga yon, which is pwede mo pang ipatong yon. Tapos bababa pa ang presyo. Pero hindi na natin gagawin yun kasi masyado nang detalyado. Ikaw nang bahala dyan. Ngayon, kung gusto mo pa ng mas mura pa, pwede mo rin tingnan yung Ryzen 4100 build na last na ginawa natin. Hayan sa screen. Palitan mo na lang yung RAM at storage dahil nagtaas ng presyo ngayon.
And as usual, kung may tanong kayo o suggestions para sa susunod na build, i-comment nyo lang sa baba. Maraming salamat sa oras nyo. Ako si GH Tech. Hanggang sa muli.